Kumusta kayo lahat? Ngayon ay gagawa tayo ngayon ng mga scroll. Ibig sabihin ng scroll, yung ganito. Yung design na nasa gilid. Yan. Yung parang sa scroll. Okay, so yun na lang ang kulang rito sa aking project na ito. Itong mga scroll na nandito sa mga gilid na ito. Hindi na masyado makita eh. Okay, so gagawa muna ako ng isa. Ipapakita ko yung detalye kung paano gawin ang sinasabi kong scroll. Ito nga palang ginagamit kong materyales, yung pan-design. Okay, so ginagawa ko ito dito sa aking vendor. Siya nga pala itong aking vendor. Kung saan-saan na ito nakarating. Ginawa ko rin lang ito. Nakarating na ito ng Davao, Baguio, Batangas, Laguna, kung saan-saan na. Sumakay na ito ng barko, vapor, eroplano, kung saan-saan na nakarating itong aking vendor na ito. Dito kasi sa vendor ko na to, marami kang magagawang shape ng mga design. Kaya makikita nyo, saan damakmak na kuha niyan na mga nakakabit. Sari-sari kasi ang purpose ng mga ito. Sari-sari yan, sari-saring shape. Basta marami kayong magagawa sa ganitong klaseng vendor. Okay, so gagawa na muna ako ng scroll, papakita ko sa inyo. So, ito yung ating materyales. Standard na 1/4 by 1/2. Then, flat bar. So, sa paggawa na ito, napakasimple lang. Seconds lang. Ginagawa ko ito na segundo lang. Okay, so ito ang portion na gagawin ko sa kanya. Ito yung bender niya. Ilalagay nyo lang yan dyan. Then, kabig lang. May scroll lang kayo. Ganun lang kabilis ang paggagawa ng scroll. Okay, so ipapakita ko ng step by step kung paano ito ginagawa. So ito yung tinatawag na scroll. Kaya yung mga gumagawa ng mga design, napakasimple lang. Wala pang segundo nga lang, makakabuo na tayo. 3 to 5 seconds may scroll na tayo. Okay, so ang unang materials muna natin yan, ito lang muna siya. Flat bar lang muna, then itutupi lang natin yan ng kaunti, then pwede na natin i-bend. So may pantupi ako rito, tutupi ko lang ng kaunti ito. Yan, nakatupi na siya. Ngayon kung sa tingin nyo medyo kailangan pang likoy ng kaunti, isang palo lang okay na yun. So, nailigyo na siya, pwede na natin siyang gawing scroll. Ito yung aking bender ng scroll. Seconds lang ang paggawa na ito. Ayan. Meron na kagad tayong scroll. Bali nakakadalawa na kagad tayo. Ayan, pantay na pantayan. Okay, so just in case halimbawa na sobrahan naman kayo sa pagliko. Halimbawa, nasobrahan nyo sa pagliko. Kinakamay-kamay lang yan. Halimbawa, pantayin nyo muna rito sa dulo. Pag pantayin nyo muna yung dalawang dulo, makikita nyo, kung hindi nagparehas ang isa, kakabigin nyo lang ng kaunti yan. Pantayin nyo ulit. Tapos, tignan nyo kung okay na. Okay, so medyo kapos pa ng kaunti. Kaunting kabig pa. Para siguradong pantay na. Yan. Ganun lang yung pagre-repair. Kinakamay-kamay lang. Okay na yun. Kaya maski mabilisan ang pag-ano nyo rito, then kung i-double check nyo, kumuha ng isang pattern, yun ang susundin. Halimbawa, ito ang pattern ko. Pagbibenta ko ng mabilisan, may mga naka-ready-made na ako rito. May mga nailigo na ako. Halimbawa, nagkakamali o sumusobra ng konti, madali namang i-repair. Kailangan na, mas maganda, tantyahin ninyo kung saan kayo huminto. Tignan nyo kung saan portion ng bender kayo huminto. So may palatandaan ako kung saan ako huminto. I-double check ko kung ito ay pantay na rito sa isang ito. Kung pantay na, dito na ako hihinto. So nakita ko medyo maluwang pa ng konti, mahaba pa ng konti. So ang gagawin ko, mag-a-adjust ako rito ng konti sa bender. Mag-adjust ako ng stopper ko. Ayan.
Alam ko na kung saan ko pa end to end. Tingnan natin, i-double check natin. Okay na. Okay na, pantay na. Ngayon, para mas mabilis kayo, maglagay kayo ng stopper dito sa bender ninyo. Mag-ispat kayo ng isang kaperasong bakal o kaya magguhit kayo para alam nyo na doon kayo hinto. Para wala nang tinatawag na repair-repair. Okay, so dalawa pang scroll ang aking testing. Titignan ko kung mape-perfect ko na ngayon. Dalawa pa. Kasi kanina tinandaan ko kung saan ako hinto. Titignan ko kung tama yung aking kalkulasyon. So, tingnan natin kung tatama. Yan. Perfect na. Pantay na. Alam ko na kung saan ako hinto. Isa pa. Tingnan natin kung perfect ko na yung, ayan, eksakto na. Alam ko na kung saan ako hinto. Tansyahan lang, tinatansya ko lang dito kung saan ako hinto para ma-perfect ko yung mga scroll. Ganito kasi yung nakadesign doon sa ating project. Ganyan yan. So yun ay kakabit natin sa ating kama. Ganito ang nakalagay dun sa mga kanto na ito. Ito yun. Yung nasa gilid na yan. So yan ang mga ilalagay. So ganito yung mga gagawin doon. Okay, so meron pa ako rito ilang piraso. Papakita ko ulit ng step by step. May dalawa pa. Una muna, ililiko nyo muna sa ating bender. Mas maganda kung meron kayong stopper sa ating likuan. Kung wala, guhitan nyo na lang. Gaya ng ginagawa ko rito. May palatandaan ako kung saan ko siya isasalang. May guhit yan. Ayan. Nakapagliko na tayo ng ating scroll. Kung sa tingin nyo ay medyo kulang pa ng palo, paluin nyo natin isang palo lang. Dali lang naman yan. Sinigirahan lang ng martilyo yan. Yan. Okay na. Tapos, pwede na natin gawin dito sa ating bender. Okay, tignan natin kung may i-repair pa. I-repair kung mayroong kinakailangan i-repair. Okay, perfect na itong isang to. Okay, perfect na siya. Yung isa pa. Okay, medyo sumablay ako ng konti. Konting-konti lang naman. Yan. Konting hila lang yan. Kaganyanin nyo lang. Yan, pantay na. Okay, so hindi ko na ipapakita lahat ng mga gagawin kong mga scroll. Totally alam na naman ninyo. Marami pa akong mga scroll na nandito dito. Okay, so sana may natutunan kayo kung paano magawa ng ganitong klaseng mga pang-design. Yung iba kasi natatakot na maggawa ng mga product na mayroong mga komplikadong design. So yung mga scroll, napakasimple lang gawin. So, ngayon alam na ninyo kung paano gumawa ng ganitong mga klaseng scroll. Seconds lang ang paggawa nito rito sa atin. Hindi na wala nang masyadong palo-palo ito. Kaunting kabig lang, may scroll na kagad kayong ganito. So, yan. Hindi ko na ipapakita yung ibang mga gagawin kong design. Sana natutunan nyo kung paano gumawa ng ganitong klase mga design. At abagan nyo pa yung mga susunod na gagawin ko. Maraming salamat sa pagsama. Until then. Okay, so tatapusin ko ngayon yung mga design. Yung mga panlagay dito sa ilalim. Yan yung mga kantuhan na yan, sa mga kanto.
Mayroong design na kinakailangan gawin dyan. Mga ganito. Dito ko lang gagawin sa ating bender. Yan, meron na tayong isa. So, nagawa na natin yung mga scroll. Ngayon, para ma-double check natin na para parehas talaga, kukuha tayo ng isang pattern. For example, ito ang ating pattern. Okay, so nandito yung ating mga scroll. For example, ito ang ating pattern. I-double check natin na kinakailangan pantay-pantay lahat yan. Okay, so walang problema itong isang to. Ito medyo maikli lang kaunti. Hihilahin lang ng kaunti yan. Okay na. Ganon din ito. Medyo maikli ng kaunti. Yan, okay na. Pantay na ulit. Ganito lang yung pag-double check. Yan, pantay na. Walang problema itong isa. Para mas maganda, pantay-pantay lahat. Ngayon, para hindi na kayo magre-repair, lagyan nyo ng stopper yung ating pinaka-bender dito. Maglagay kayo ng kaperasong bakal kung saan kayo hinto. Kasi kanina ginawa ko tansyahan lang. Mahirap makaperfect ng tansyahan. Pero okay lang naman. Dali lang namang mag-repair. Kayang-kaya ko na yung kung paano yan i-repair. Kaya na yung ganyan. Sa mga kinapusang kaunti, alam ko na kung paano i-repair yan. Konting hila lang. Yan. Kuha na kagad natin yung eksaktong sukat. Okay na itong isang to. Okay na. Medyo kapos ang konti. Konting hila lang. Yan, okay na. Pantay na ulit. Okay, walang diferensya yung isa. Okay din yung panguling design. So, ito yung mga nagawa kong mga design. Ito yung mga ginawa kong mga design ngayon. Okay, so ikakabit natin to ron sa kamang ginagawa ko. Nakaporma na yan doon. Okay, so abangan nyo yung pagkakabit ko nito ron. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Antay-antayin nyo lang kung paano natin ito bubuuin. Sana samahan nyo ako hanggang sa mabuo ito. Okay, so nai-akuan ko na. Nai-prepare ko na yung mga materyales na design para matapos na itong kamang nasa likuran ko. Na-prepare ko na lahat ng mga design. So ngayon, ikakabit ko na yung design. Para matapos na itong isang project ko na ito. Okay, so for the meantime, abangan nyo na lang muna kung paano ko ito ginagawa yung mga design. Tingnan nyo kung paano ko ito tatapusin. Naipakita ko kung paano ko na gagawa ang mga scroll. Then yung mga pag-bend dito, hindi ko na masyado pinakita. Parang napaka-common naman nun. Okay, so
ikakabit ko na ngayon yung mga design. Tignan nyo na lang kung paano ko ito gagawin. By the way, gaya ng sabi ko, yung headboard na ito, ditanggal ito. Nakatornilyo lang ito. Tinanggal ko na yun sa pagkakatornilyo. Kasi medyo sagabal kapag magagawa ng design, magkakabit ng design. Kaya tinanggal ko na, tatabi ko na muna yon, then ipopormo ko na yung mga design. Okay, so yan ang kanyang design sa gilid.
Bali, ang lalagyan ko na ito, bali tatlong side lang. Isang side na to din sa kabila, din sa may harapan. Kasi yung doon sa kabilang dulo, headboard na yon. Okay, so yung iba hindi ko na ipapakita kasi parehas lang naman ang gagawin. Okay, tapos na ang welding operation na ito. Na-welding na siya lahat. Naka-full weld na lahat yan. Naikabit ko na rin yung mga design sa ilalim. Pintura na lang ang kulang ng project ko na ito. Ang gusto ng may-ari ay black finish. Na-grind ko na rin lahat ng mga sharp edges. Naka-grind na lahat yan. So, ang kulang na lang dito ay pintura na lang. Okay, so tapos na ang product na ito. Hindi pa naman totally tapos. Pintura, magpipintura pa kasi. Okay, gaya ng sabi ko, itong kama na ito ay spring type, pero walang spring. Pero pagka sinakyan nyo, pagka nagkaroon ng load, ay kusa siyang nagbabounce. Okay. Okay, so natapos ko na yung kama na ito. Tapos na ang welding operation. Pintura na lang ang kulang na ito. Bali, black finish ang gusto ng mayari. Shout out kay Marnie. Malapit na matapos ang project mo. Pintura na lang ang kulang na ito. Kaya lang mga 2 to 3 days pa ang pintura. Kasi isang araw sa primer, 2 araw sa finishing paint. So antay-antay mo na lang. Pwede mo na itong kunin. Okay na lahat ng mga design yan. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Sana may napulot kayong idea sa paggawa ng ganito mga kama na nagbabounce. Wala siyang spring, pero siya ay nagbabounce. Okay, so thank you so much. Siya nga pala tatawagin ko itong Bembang Bed. Thank you.